Magandang araw mga adventure. Panibagong vlog, panibagong adventure na naman yung gagawin natin. Yan, kung napapansin nyo guys, maaga tayo kumain para hindi tayo masyadong busog kapag nag-dive tayo mamaya. Medyo mahirap kasi guys na magda-dive kang busog ka. Medyo mabigat sa tiyan at mahirap din lumubog kapag mabigat yung pakiramdam mo sa tiyan mo. Yun, nagpapasalamat nga pala ako sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Sana wag po kayong magsawa. At sa mga bagong viewers ko po, wag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Tulong nyo na po sa akin yun para ma-hit ko po yung 1K subscribers na requirements ni YouTube. Medyo mahirap-hirap din po ma-hit yun kasi nga medyo wala rin gaanong nanonood sa YouTube at hindi pa naman tayo ganun kasikat. Kaya nagpapasalamat ako sa mga bago kong mga subscribers. Medyo maaga tayo naggayak ngayon para maaga rin tayo makaalis kasi nga dadaanan pa natin yung isang kasamahan natin. Bali dalawa lang kami na kasama ko na mamamana ngayon. At dyan nga pala naka-ready na rin yung mga gagamitin natin. Chinek na rin natin yan kung mga nasa ayos yung mga gamit natin para mahirap kasi mag-ayos kapag nasa tubig ka na. Kaya chinek natin bago tayo umalis. Yan. Ayan, at nandyan na nga pala ako sa magiging kasama ko mamaya. Shout out ko na rin yung kasama ko, si Pastor Romulo Escarmoso, o kilala bilang pastor po ng isang simbahan. Yan po yung makakasama natin mamaya, dalawa lang po kami. At yan yung mga gamit ko. At dyan nauna na nga pala ako guys sa bangka kasi may inayos pa yung kasama ko kaya nauna na ako. Ayan, yan yung bangkang gagamitin namin. Ayan yung mga gamit ko. Medyo maliit lang yung bangka na ginagamit namin kaya kadalasan dalawa lang lagi kami namamana. Diyan nga pala guys, nasa spot na kami na aming pamamanaan. Ayan yung kasama ko. Naggagayak na rin kami o nagre-ready na rin kami sa gagawin namin pag dive. Nagsiset up na po kami ng mga gamit namin. Maya maya lang po magda-dive na rin po kami. Ayan po. Medyo maganda po yung kanyang lalagyanan, bagong gawa po. Magaan-gaan yan, mabilis-bilis din po. Hindi tulad po nung sa akin, medyo mabigat po na nasa 15 kilo yata. Yun, abang-abang na lang sa mga mangyayari mamaya. Sana biyayaan tayo ng Ama at patuloy na ingatan sa ating paninisid. Yan, tara, let's go! Yan nga pala guys, ang una nating mababaan ay isang uri ng bagsang kung tawagin dito sa amin sa Bataan. Bagsang lawin ang tawag namin dyan guys. Wow! Kasi yung hugis ng kanyang mukha parang lawin. Kaya tinawag siguro siyang bagsang lawin. Kasi maraming klase rin ang bagsang dito sa amin. Diyan naman ay napakita naman tayo ng isang isdang danggit. Wow! Masarap-sarap po yung ipaksiw o kahit na iprito. Kahit anong luto siguro masarap yan. Pero masarap din matinik dahil sobrang sakit mapatinik yan guys. Matindi yung rabies niyan kapag natusok pa yun.
Kaya at patuloy tayong naghahanap. Diyan naman guys nakakita tayo na napakalapad na corals. At umaasa tayo na meron tayong makikita sa ilalim niya na medyo malalaking isda. Kaya lang nabigo tayo guys na may makita tayo. Wala man lang kahit anong nagpakita sa atin. Pagod tayo dun. Medyo malalim pa naman yung lugar na yun. Kaya nakakita tayo ng pusit na medyo maliit. Ayun, tumakbo pa. Kala mo naman uulihin natin. Bibidyohan lang sana natin kaya lang medyo mailap. Masyadong maselan kasi medyo maikaliitan pa. Salamat ka medyo maliit ka. Kung hindi, diretso ka sa bahay. Ayan at nagpatuloy ulit tayo sa paghahanap ng ating mapapana. At yan at may nakita tayong isda. Ayun, nahuli na natin sa pool. Isang uri ng maya-maya. Kaso lang guys, yung ganyang klase na maya-maya may pagkakulay green yung kulay niya at hindi na siya masyadong lumalaki. Bola lang yan. Diyan at nakakita tayo ng isang uri ng baki kung tawagin dito sa amin sa Bataan. Sa English nga pala yan guys, tinatawag na goatfish. What? Medyo malasa rin yung ganyang klase na isda kaya maswerte na tayo pag nakakakuha tayo ng mga ganyang klase. Yan o. Ayan at nakakita ulit tayo ng panibago nating mabibiktima. Isang isdang bukot kung tawagin dito sa amin sa Bataan. Hindi ko lang alam guys kung bakit tinawag dito na bukot yung ganyang klaseng isda. Hindi naman siya kuba. Bakit tinawag siyang bukot? Yun at napita ulit tayo. Ano kaya ito? Lapitan natin. Yun, isdang bukot ulit guys. Yun, sa pool. Ay, nakawala. Hindi natin tinamaan guys. Galing naman umiilag nun. Ayan, at nga pala ilalagay na ulit natin sa lalagyanan natin yung naipon natin sa lasay ng ating pana. Ganyan nga pala guys yung aking diskarte kapag namamana. Hindi ko basta-basta inilalagay ng paisa-isa yung nauhuli ko. Iniipon ko muna ito. At dyan at nakakita tayo ng isang uri ng tulis o barakudang maliit. Kung tawagin dito ay torsilyo sa Bataan. Isa siyang uri ng kamukha ng barakuda. What? Pero sa pagkakaalam po hindi na siya gaano lumalaki. Ang pinakamalaking nakita ko lang yan nasa 2 dangkal na lang siguro. Bola lang yan. 1 kilo, 1 piraso. Medyo mailap siya at medyo mabilis at maikon, Di totoo yan. Pero hindi natin papakaulan yan. Bola lang yan. Yun sa pool. Headshot. Masama-sama po yung tama, walang kapalag-palag. Ayan mismong ulo. Ayan at may nakita tayong mga isdang hindi natin alam kung anong tawag yan, pero yung mga ganyang klaseng isda may kailapan. Pero hindi pwede sa atin yan. Bola lang yan. Hanggat mayroong kapirasong pagkakataon na pwede natin siyang patamaan, gagawin natin para mahuli Di natin. totoo yan. Ayun sa pool.
Masarap-sarap yan guys, ipaksiw. Yan, at nagpatuloy ulit tayo sa ating paghahanap. Yan, at nakakita tayo ng isdang butiki o lizard fish. Pwede na rin yun pang ulam. Kahit medyo may kaliitan. Sapul ka. Uy, nakawala. Hindi natin tinamaan guys. Grabe naman yun. Tutok na, hindi pa nahuli. Pero babalikan natin yan, sayang din naman. Nandyan na yan eh. Yan, tututukan na natin ng mabuti. Ayun, hindi pa rin tinamaan guys. Grabe naman yung isda na yan. Parang tumatalbog yung bala natin. What? Friend, sumabit pa yung panak natin. Pero babalikan pa rin natin yan dahil sa sobrang dalang ng isda eh. Papagtyagaan na natin yung mga ganyang klase para may pang-ulam lang tayo. Yan, pangatlong tira natin. Sana mahuli na. Yan, tinutok na natin na mabuti. Tignan natin kung matatamaan natin. Ayun, wala pa rin. Kaya naisipan na natin na takutin na lang dahil mahina na rin kapapaanak natin pero hindi tumatama yung lasay natin. Ayun o, hinang-hina na siya. Durog na rin yata yung ulo. Kaya dinapot na lang natin. At nagpapatuloy ulit tayo sa ating paghahanap. Medyo madalang yung isda. Ayan, at nakahuli tayo dyan ng isang isdang tariang bulik kung tawagin dito sa amin sa Bataan. Hindi ko alam din kung bakit tinawag na tariang bulik yan. Siguro dahil sa iba-iba yung kulay niya. Kasi ang normal na tarian guys, kulay itim lang yung kulay niya. Hindi tulad yan iba-iba yung kulay niya. Kaya siguro tinawag siya na tariang bulik. Kasi yung manok na bulik iba-iba talaga yung kulay nun. Bola lang yan. Ayan, at laking gulat natin na biglang sumulpot sa harapan natin yung isang napakalaking bagulan o cuttlefish. Bangkutak kung tawagin dito sa amin sa Bataan. Yan, napakalaki guys niyan. Wow! Medyo malakas. Kaya medyo malikot yung camera natin. Dahil sobrang lakas kung yun. Biglang dumilim na yung paligid natin guys dahil sa tindi ng tinta na ibinubuga niya. Yan o, sobrang laki niyan guys. Tsaka sobrang lakas. Pero hindi natin papabayaan yan dahil minsan lang sa atin na makahuli tayo ng mga ganyang klase. Ayun o, laki. Grabe. Nasa 3 kilo yan mga. Nasa 3 kilo rin yan guys. Sobrang laki na yan. Nasa 2 tip ako lang nahulin guys, sa mababaw lang kasi alam ko talaga yung mga ganyang klase ng bagulan nasa mababaw lang ngayon. Dahil nga panahon na niya ngayon dahil oras na yung pangingitlog nila, panahon na. Buwan talaga ng mga bermans guys panahon na ng pangingitlog ng mga ganyang klaseng bangkutak. Ngayon, sobrang laki niyan. Hindi nga natin alam, baka may kasama pa yan eh. Kaya inikot-ikutan din natin yung pwesto na yan kung may kasama siya. Ayun, laki. Grabe. Hinintay ko muna siya manghina para sigurado na may ilalagay natin siya dun sa lalagyanan natin. Ayun, no? Grabe, lapad niyan. Yan. At sa mga gusto nga palang magpa-shoutout,
mag-comment lang po kayo sa comment section para kapag nabasa po natin i-shout out po natin sa susunod natin vlog. Hindi naman tayo ganun ka sikat o kabisi para hindi natin ma-shout out po yan. Basta makita ko po kayo sa comment section, i-shout out po natin yan next video natin. Ayan, at nakahuli tayo ng danggit. Medyo may kaliitan pero pwede na rin ulamin. Kaya sa pagpapatuloy na ating paghahanap nakakita tayo ng isdang bukot. Ayan. Bukot yan. Hindi naman kuba pero bakit tinawag na bukot dito sa Bataan? Ayan, nasa 100 grams na rin kaya talagang kukunin na natin. Pwede ng pang-ulam yan. Kaysa gumastos pa tayo. Lalo ngayon sobrang mahal na mga bilihin. Ayan, at nakakita ulit tayo. Ano kaya yan? Ay, isdang bukot ulit guys. Yun, tumakbo pa. Ayun, tumakbo. Yun, sinundan ng ilaw natin. Yun, biglang huminto. Akala mo makakatakbo pa ng malayo ha. Sa pool ka. Ayun headshot. Walang kapalag-palag na naman. Patay. Huling-huli sa ulo. Sa pool na sa pool. Pahinaan talaga ng isda sa ulo talaga. Ayun, at naghanap ulit tayo ng panibago natin mabibiktima. Ayun, isang isdang bukot na naman. Ba, nakakarami na tayo ng bukot. Pero masarap naman yan. Paksiw o kaya sabawan. Halos lahat din ng luto guys pwede dyan sa isda na yan. Malasa rin yung ganyang klaseng isda kaya kapag makakakita tayo niyan malaking bagay na yan para sa ating pang-ulam. Bola lang yan. Ayan isdang bukot. Ayan, at napaipon ulit tayo ng kapirasong isda. Ilalagay na ulit natin yan sa ating lalagyanan para makaipon ulit tayo ng panibago. Pandagdag ulam na rin yan. Yun, at nagpatuloy ulit tayo sa ating paglangoy. At dyan nakakita tayo ng isdang maliit na lapu-lapu. Nasa 100 grams na rin kaya kinuha na natin. Pwede na rin ulamin yan. Isang uri ng lapu-lapu. Sa English yata yan ay isang peacock. Peacock grouper. What? Bola lang yan. Ewan ko, peacock. Tinawag na peacock grouper yan. Siguro parang pabo yung kulay niya. Ayun, at nakakita ulit tayo ng sweet lip. Medyo may kalakihan na rin sa 150 grams kaya tamang-tama sa pang-ulam natin. Ayun, sa pool. Medyo masarap-sarap din yung isda na yan. Pang ihaw o kaya pang prito. Ayan, at nakakita nga pala tayo dyan guys ng kapirasong aruset kung tawagin dito sa amin sa Bataan. Isang sea grapes sa English. Medyo pakaunti nga lang kaya nanguha na rin tayo kahit paano. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim ng ganyan Kasi napakadalang din dito sa amin yan. Ayan, nakapita tayo ng maliit na hipon. Pero hindi natin kukunin yan. Ayan ang kukunin natin, yung isang lunawang ipis. May kalakihan na rin yan. Nasa 200 grams. Ayun, nakawala pa. Oh no!
Ayan, at nag-reload ulit tayo ng ating pana para mapana ulit natin siya kasi hindi natin siya tinamaan. Ayan, naglangoy-langoy pa siya. Sa pool ka. Anong papakawalan kita? May kalakihan ka na kaya hindi natin siya pwedeng pakawalan. Bola lang yan. Sayang din naman. Malaki-laki yan. At dyan at nakakita tayo ng isang isdang ilik, guys. Masarap-sarap yan. Ayan o. Sa pool ka. Hindi kita pwedeng pakawalan. Magandang klaseng isda yan, guys. Pambenta na sana yan, kaso mas kailangan natin yung pang-ulam. Kaya uulamin na lang natin. Diyan at nakakakita ulit tayo, guys, ng isang isdang lunawang ipis kung tawagin dito sa amin sa Bataan. Parang isang uri siya ng parrot fish na medyo malapad. What? Hindi ko alam kung tama. Pero sa tingin ko parang siyang parrot fish. Pero pwede na rin ulamin yan. Malaki-laki yan, guys. Nasa 150 grams na rin kaya kinuha na rin natin. At dyan at nakakita ulit tayo ng isda ang lapu-lapu na maliit. Isang peacock grouper ulit. Yan o, isang peacock grouper. Nasa 100 grams na rin kaya kinuha na natin. Ang ulam na rin yan, guys. Masarap-sarap na rin ipaksiw yan o i-adobo. Ayan na, at nagpatuloy ulit tayo sa ating paghahanap. Diyan ay nakakita nga pala tayo ng isang lapu-lapu na may kalakihan na. Nasa na to? 250 grams. Malaki-laki to, guys. May kalakihan na yung ganyang klaseng lapu-lapu. Kung di ako nagkakamali, yan yung mga lapu-lapu na lumalaki talaga. Kaya swerte natin at makakaulam tayo ng ganyang kagandang isda. Ayan at naganap ulit tayo ng ating mabibiktima. Kaya ay naisipan natin ilagay na lang muna yung naipon natin na 3 piraso kasi nga malapit na rin tayo sa bangka at aahon na rin tayo. And guys, yung bangka namin napakadalang ng isda kaya naisipan ko na lang umahon. Diyan nga pala, guys, napaupo na ako sa bangka at hinihintay ko na lang yung kasama ko na bumalik para makauwi na rin kami. Ganyan nga pala ako, guys, kapag alam kong wala talaga na mahuli dahil binigay naman natin yung ating lahat ng makakaya pero talagang sadyang yung dagat ang walang laman. Medyo mahina yung sampa ng dagat ngayon, guys, kaya hindi na natin pinilit. Pwede naman tayo bumawi sa susunod na pamamana natin. Baka sakali sa susunod, beyaan naman tayo ng medyo marami. Pero hindi na masama yung nahuli natin, lalo na't nakajakpat tayo ng isang malaki-laking bangkutak o cuttlefish. Napakalaking bagay na yan, kaya medyo sinipag na rin ako na bumalik sa bangka at magpahinga na lang. Diyan, guys, habang hinihintay ko yung kasama ko, naisipan ko munang magmerienda. Hello, Dowi Donut. Dowi Donut, baka naman. Araw-araw kitang sina-shoutout. Kahit isang taon lang na
Ayan, mahilig nga pala ako guys kumain ng matatamis. Kapag namamana ako dahil sa kapag nabababad yung lalamunan mo sa alat, medyo gumagaspang. Kaya lagi kong kinakain yung matamis. Para kahit pa paano, medyo gumanda yung pakiramdam ng aking lalamunan. Kaya nagmimerienda ako. Inahantay-hantay ko na lang guys yung aking kasama para makauwi na rin kami. Nasa alas 12 pa lang ng madaling araw nung tinignan ko yung aking cellphone. Kaya talagang sobrang aga pa. Kung tutusin nasa kasarap-sarapan pa sana ng aming pamamana. Yan kung talagang merong sampa na isda. Kaya lang talagang walang mahuli. Kaya nagdesisyon na akong bumalik sa bangka. Ayan guys, at inayos ko na nga pala yung aking mga gamit at wala pa rin talaga yung kasama ko kaya nagdesisyon na kung sumampa na sa bangka at magpahinga na lang habang hinihintay ko ang aking kasama. Abang-abang na lang guys pagdating ko sa bahay para maipakita yung aking mga nahuli. Yan guys, at nakarating na nga tayo sa aming bahay. Tignan natin kung ano-ano yung mga nahuli kong mga kapirasong isda. Sobrang dalang talaga guys ng sampa ng isda. Kaya kakaunti lang ang huli natin na isda. Buti na lang at nakachamba tayo ng isang malaki-laking cuttlefish o bagulan. Babawi na lang tayo siguro sa susunod na pagdadive. Nga pala guys, hingi lang sana ako ng pasensya dahil halos linggo-linggo lang ako nakakapag-upload ng aking videos. Kasi nga may trabaho rin tayo. Hindi natin pwedeng i-focus yung hanap buhay natin sa iisang pagkakitaan lang. Ginagawa ko lang guys yung aking pamamana para makatipid din ako sa pang-ulam-ulam. Halos lahat ng nahuhuli ko guys itinatabi ko na lang para may mauulam ako sa isang linggong pagtatrabaho. Ayan. Yung kulay green dyan guys is yung parang halaman. Yan yung nadaanan ko kanina na arosep o sea grapes. Medyo kakaunti lang yung nakita ko kaya nanguha lang ako ng kapiraso para makatikim lang tayo ng kahit ka isang mangkok lang. Kasi lilinisan pa natin yan Halos konti lang din yung makukuha natin dyan. Ayun, at nagpapasalamat nga pala ako guys sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Naway wag po kayong magsawa sa pagsuporta. At sa mga bagong viewers ko po, sana tulong nyo na po sa akin yung pag-subscribe nyo po sa aking channel. Napakahirap talaga ma-hit yung requirements ni YouTube na 1K subscribers. Lalo na kapag hindi naman tayo ganun ka sikat para makakuha tayo ng biglaang maraming subscribers agad. And kung napapansin nyo guys, halos walang gaanong magaganda na nahuli tayo mga isda. Sobrang hina talaga ng sampa. Kung tutusin, kung maraming sampa talaga ng isda yan, hindi tayo aahon kaagad. Nakauwi nga pala ako nyan guys, mag-alas 3 na ng madaling araw kasi nga nagsagwan pa kami pauwi. Hindi na naman umandar yung makina namin kaya medyo dagdag pagod pa rin. Medyo malayo-layo rin yung sagwan namin.
no, halos wala akong mailagay sa lalagyanan natin. Tsaga ko lang yung mga maliliit na pwede nang ulamin. Talagang ginawa na rin naman natin lahat, kaya lang wala talagang sampah. Ay no, pati maliit na cuttlefish o bangkutak na maliit, isinama na natin. Talagang walang wala na makita. May panahon talagang ganyan guys, yung dagat minsan halos nasa laot-laat yung isda. Ayan nga pala yung nahuli natin kanina. Mukha lang maliit yan sa camera pero napakalaki po niyan. Siguro 3 kilohin. 3 araw na rin na uulamin yan. Ayan o, malaki-laki po yan. Papalo na rin po pala guys yung aking FB page na Manuel Habis TV. Yun, maraming salamat sa pagsuporta. Pati ang aking personal account guys na Manuel Lavisoria III sa FB, sana paki-follow nyo na rin. Ayun, magkita-kita na lang po tayo sa susunod na mga video na aking i-upload. Naway wag po sana kayong magsawa sa panonood ng aking video. Yun lamang po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.